Eh, head ng Napolcom yan. Tapos, Yan. hindi mo pala kinonsulta, naglarga ka Yan. agad. Baka naman, bekenemen, pumasok na sa ulo na talagang magiging presidente, vice-presidente, at iba pa. Nako. Naku, mahirap yan. Sikan dyan. Isang malaking marathon ang 2028. Kaya, wag nang ipaskil sa mga PNP ang kamukhaan natin. Ayon sa kanilang mandato, hangad po nating lahat ang kalutasan ng problemang ito na kagagawan lang ng ilang sangkot at mga iskalawag. Kaya po kami nananawagan na magtulong-tulong tayo. Taas noo ko pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Muli, Ito si Punuan, patawa eh, no? Madami daw matitino. Compare doon sa mga eskalawag dyan sa dyan sa DPWH. Kung maraming matitino, ba't sira lahat ng flood control? Ba't wasak-wasak kung marami matitino? Yan na naman, may kaaway ka na naman. Pinagsabihan na kita, Congressman Richard Gomez. Di ba sabi ko, huwag ka masyadong palaaway. Ngayon no mga kababayan, NUJP naman ang kaaway niya. Kesyo pinagpo-call out niya yung mga journalist. Na kesyo fake news daw. Mamaya ho pag-usapan natin yan. At itong si Senator Risa Ontiveros, pambihira ho talaga tong alin to. Madam, pagka magpapapress con kayo, sabihin nyo ako para magawan ko kagad na reaction video, para mabara ko kayo kagad. Nagpa-press con, hindi tayo sinabihan, kaya late tayong gumawa ng reaction video niya. Ito mga kababayan, pag-uusapan natin to. At itong lookout order, ina-issue dito kay Atong Ang, kay Ma'am Gretchen Barreto at sa mga iba pang mga individual kaugnay nga dyan sa mga nawawalang sugarol. Yan ang problema mga kababayan. Pagka flood control, walang lookout ika nga. Ano ba yan? Parang kumbaga nakatimbre ka na sa di ba? Saan nga sa immigration. Oh. Tinimbrihan ng immigration. Pero pagka flood control issue, naku, walang ganyan. Pero bago wala, nagyari like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Alam nyo na ho ang gagawin. Scan nyo na ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinaka-unang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, unaano natin ang ating talakayan dito sa dito kay Goma. May kaaway na naman. Ano na naman ba ito? Pakinggan nun natin. Ang National Union of Journalists of the Philippines sa banat ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez. Sinusubukan kasing kunin ng ilang mamamahayag ang panig ng kongresista tungkol sa gumuhong flood control project sa Matag-Ob, Leyte. Sa halip na sumagot, tinawag ito ni Gomez na media spin at inakusahan ng mga reporter na mga bayaran umano. Tinawag mo na ngang media spin tapos tinawag mo pang bayaran. Pero kung hindi mo inaway yung mga bumabanat diyan sa issue ng flood control, edi pinagtatanggol ka namin ngayon. Pero totoo naman, marami talagang bayarang media. Di ba? Yung iba pa nga 10 million daw sa interview lang. Totoo naman yan eh. Pero ang issue dito, huwag kang masyadong palaaway. Congressman Richard Gomez, masyadong parang nag-isanggano ka na ata. Ni Gomez ang screenshots ng kanilang mga mensahe kasama ang mga pangalan at contact numbers nito. Ayon sa NUJP, posible itong paglabag sa Data Privacy Act. Giit din nila, mas pabor nga kay Gomez kung sasagutin nito ang issue. Kung ayaw niya, pwede naman daw sumagot ng simpleng no comment o wag na lang mag-reply. Kumalma ang Ayun na nga mga kababayan, mag-no comment ka na lang. Di ba? Anak ko itong pantapat ko, Tito Kerry. Di ba, Congressman Richard, pagka, kunyari, nabanatan ka, mag-no comment ka na lang. Hindi ka na natuto, hindi ka pa ba napaso doon sa ginawa mo kay Magalong. Ito kasi yan mga kababayan. Ang issue ko kasi kay Magalong, wala naman tayong problema kung tatakbo siya. Ang tanong, mananalo ba siya? Ang issue ngayon, isa siya sa mga nangangalampag sa issue ng flood control. At ang bumibira kay Magalong, yung mga Talyanista at Ensaymada. Doon lang tayo sa binubulgar niya. Okay? Doon lang muna tayo. Huwag tayo, pagka lumabas tayo dyan, magkakahindot-hindot tayo, magpapaganyan-ganyan tayo, di ba? Doon muna tayo sa binubulgar niya. Ang tanong dito, ito bang si Magalong, meron ba siyang contribution dito sa issue na to? Mas pinag-uusapan ba ang issue pag nagsasalita siya? If yes,
okay yan. If no, hayaan nyo lang siya sa gilid. Ang tanong, kung tatakbo ba ng, let's say, president, vice president niya si Magalong, susuportahan ba natin? Hindi. Bakit? Kasi hindi ho siya yung tipo ng politiko na ika nga mahusay siya. Pagdating dun sa Baguio siguro, good yan. Pero pagdating sa nasyonal, hindi. Nanto ka. Senador, pag nag-senador si Magalong at kulang man tayo ng isa, ipapasok natin siya. Una, depende na lang. Baka yung iba dyan gusto yung mga Talyanista Ensaymada, di ba? Baka gusto nila si Romualdez, di ba? Oh, pagka kunyari, yan si Magalong tumakbo ng senador at kulang tayo sa lineup natin. Kasi nakita natin kahit na totoo naman dilawan talaga yang si Magalong. Pinklawan, dilawan yan. Di naman natin kiniklaim na Duterte supporter yan. Ang nasaktan lang dyan sa pagpapapicture nitong si Benji Magalong dito kay Bam Aquino at dito kay Leni Robredo. Yung mga yung mga DDS kuno pero hindi naman Talyanista Ensaymada pala, di ba? Sila lang naman nasaktan. Pero tayo, alam na natin, di ba nga, noon nga ang huling kampanya, kinampanya niya nga yung si Mama at saka yung si Kiko Pangilinan. Ang natin dito, wag ho tayong magpakasarado ang utak, ika nga. Yung tipong wag ho nating gayahin yung mga Ensaymada at Talyanista. Kahit ano pa ang buting nagawa nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit ano pang ginawa niyang pagsawata sa illegal na droga at korupsyon, masama pa rin si Tatay Digong. Hindi yun eh. Hindi yun. Kahit si Marcos Jr. nga, gumawa siya ng matino, papalakpakan natin. At dito sa ginawa na to ni Benjamin Magalong, kaya ho natin suportado yung pagbubulgar niya na yan. Hindi lang ngayon yan. Nagsalita na yan noong 19 Congress pa. Nagsagutan na sila nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kasi nga bumabakbak siya dyan sa House of Representatives. At yung pagbakbak niya hindi lang ngayon doon sa 19th, maging ngayong 20th Congress nagsasalita siya. Ibig sabihin sa lahat ng nagsasalita na to kaugnay sa korupsyon dyan sa House of Representatives, isa ho siya sa mga merong kay na magsalita. Bakit? Kasi noon pa lang nagsasalita siya. Hindi nyo pa alam ang issue. Wala pa kayo sa usapan. Nandyan na siya. Okay? Huwag masyadong bida-bida. Ito si Amy Mangga. Ang ibig ko sabihin, ipipilit. Ipapaliwanag ko in 1 minute. I mean it. Siya yung daming hanas. Pero hindi natin susuportahan si Magalong ha. Magalong, diretsuhin na kita ha. Tatakbo ka ng Vice President, hindi ka pwede. Tatakbo ka Presidente, hindi ka pwede. Ang Vice President ko, si Senator Bongo. Senator Rodante Marcoleta, alin man dyan sa mga pipiliin ni VP Sara pero hindi ho kayo kasali doon. Okay, magkalinawan tayo. Sa flood control lang ho tayo ha. Hello! Karma is real. Maniwala kayo. Natarayan ko si General Torres. Sorry ha. Sorry talaga. Nasabi ko na may balik yan. Magdahan-dahan ka. Di ko naman alam. Natatalsikin siya. Diyos ko talaga naman. Paano pinagde-demote yung mga tao? Tama ba yun? Mga kapwa general niya yun. Hindi naman tama yun. Dapat magkonsulta ka muna at may bossing ka. Itsura ng Section 26 dyan sa NAPOLCOM law. Siyempre, yung bossing mo sa SILG, head ng NAPOLCOM yan. Tapos, hindi mo pala kinonsulta, naglarga ka agad. Baka naman, bekenemen, pumasok na sa ulo na talagang magiging presidente, vice-presidente, at iba pa. Naku, mahirap yan. Yan na nga ba problema natin. Balita ko, nagbablog na rin daw itong si Torre. Tore, alam mo yung pagbablog, ano rin yan, lagyan mo ng konting style, ika nga. Kung hindi ka naman kaputian, huwag kang mag-white background sabay nakaputing damit, di ba? Ang pangit tignan, huwag ganun. Meron namang mahusay dyan, ayusin nyo ho yung mga pinagsusuot nyo. Pag, halimbawa tayo, hindi naman tayo kaputian, pero hindi naman tayo kagaya nitong si Torre, naging chief PNP tayo, ano lang naman, dyan lang naman tayo sa gigilid, ika nga. Kaya walang problema kahit ganito yung shoot natin, kahit na may butas-butas, okay lang yan. Wala tayong problema dyan, pero sa bagay, kahit ganito naman yung shoot natin, pogi pa rin naman tayo di ba? Kapal na mukha ni PH, no? Di ba? Walang problema dyan. Pero ito kasi si Torre, nabalitaan ko, mag-ano daw magbablog. Sa tingin ko, gusto niyang maligawan yung boto ng ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbablog. Akala niya siguro sa pagpapadala niya sa The Hague, Netherlands, sa pag-kidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapadala sa Netherlands,
maraming na-impress sa ginawa niya na yun. Hindi ho. Yan ang problema eh. Nagpapaniwala kayo sa mainstream media eh. Nagpapabulag kayo sa mainstream media pero walang bumilib sa inyo. Bagkos ang daming nasuka doon sa ginawa nyo. Lalo na pag malapit na eleksyon. Lalo na pagka babalikan natin yung mga nagawa ni Tatay Digong. Baka pagka lumabas ka sa daan eh, bulok na kamatis ang sasalubong sa'yo, Nicolas Torre, di ba? Yan, maraming nagsisiksikan dyan. Isang malaking marathon ang 2028, kaya wag nang ipaskil sa mga PNP ang kamukhaan natin. Ayun na nga mga kababayan, siguro ito si Torre pinapaskil niya pag kamukhaan niya sa mga sa mga PNP tawag dito, PNP sa mga ng PNP, sa mga kampo. Ito, lipat to tayo. Ito, nagpakita na. Ito, alam ko, inaabangan nyo to eh. Alam ko, isa ito sa mga inaabangan ng mga kasama natin dito sa PH Update. Si Saldico nagsalita na ho uli. Nagsalita na ho si Saldico. Alam ko naman talagang inaabangan niya si Saldico. Ito, pakinggan natin. Ito yung panahon na ang aangas pa ng mga crocodile dyan sa house. O sino ba yung mga nasa frame natin? Yan si Martin Tambaluslos Romualdez, etong si Sunwest Inc. At etong si Delipe, yung mga the Big Three kung tawag. Ay wala pa si the Big Four yan eh. Ay wala pa si Garjola. Pag nandiyan si Garjola, yung yung pangalan to, si Delipe, ang si Saldico, yan. The Big Five, di ka nga. O, pakinggan natin, oh. We committed. I'm here with our chair for APO and our APO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please kindly convey to the entire AFP, to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence si Delipe, patango-tango pa ngayon. Naklanto ko, yari ako dito, nabidyoan na rin ako. Yan, ganyan kayo kaaangas. Ang dating yan, hindi pa kayo may control sa budget, ha? Ang dating yan eh, kung ano lang ang binibigay sa inyo ng executive, pero kayo ang nagbabalita sa mga ahensya ng pamahalaan na pakiparating sa ating mga tropa na yung budget okay na. daily allowance from 150 to 350. Has not only been affirmed, but has been approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell us whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men and women in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Yes, sir. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Okay. I will relate this, sir, to the groups on the ground and then I will include this in my speech during the AFP. So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the President will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we have committed in some balance to you and to the troops. Mabuhay. We look forward to our fellowship on the 13th at Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Magandang regalo ito sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year. So, thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. Sir, salamat. Thank you. Nagmamano kawawa yung AFP natin, nagpapasalamat. Hindi naman, kayo dyan sa AFP, pagka tinawagan kayo ng mga yan, pagmumurahin nyo, ha? Hindi naman, ba't di kayo magpasalamat sa sambayan ng Pilipino, anak ng toka? Nagpapasalamat kayo dyan sa mga walang yung crocodile na yan? Pambira, oo. Ayan o, saldi ko, oh. Oh. Hi. Hi. How are you?
Magandang hapon. Yes, sir. Okay naman po, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Magandang po kami lahat, yes. We have a good news. Kinuto ko sa iyo kanina, we just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung Nasigit ko na, sabihin mo. sinabi ko sa iyo when we meet last week, no, sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa Grabe. HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... Okay. Yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Okay. Yes, sir. I can show it to the staff, sir, as the personnel when I talk to them next on the 14th, on Saturday, sir. Thank you. No problem. Maganda yan malaman ng mga staff na Yan. we are taking care. Ano yan? December, ha? December 2024, nung nakaraang December lang ho yan. Nakuha na yan. Oy, Lieutenant General Facundo Palafox, ha? Ano nyo ho, ilabas nyo ho yung picture na yan na kinuhanan nyo. Pambira nga naman, no? Ibang klase ho talaga itong mga to. Ibang klase ho to si Shaldi ko para yung, okay na, tapos na, napirmahan na namin ng BICAM. Naipasok namin yung 8 billion! As for instruction by our speaker, instruction by the president, ano yan, maganda yan na malaman ikaw sa Solcom, you have to, malaman ng mga troops natin. And actually, we'll see you on Friday. Are you coming sa Dadating ka ba sa Yes, Friday? sir. Oh, December 13. Yes, sir. Doon din ang formal natin. Oh. Opo, sir. Sa evening na siguro, sir. Evening. Kung dadating si speaker, speaker kami ulit na dalawa, so we'll inform you on that. So hopefully ma-approve ngayon sa plenary for ratification yung pinirma ng BICAM. Sa Senate, they will also approve it also this afternoon. Para yung 7.5 na nare-receive ng CAFCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary. Yes, sir. So please, okay. Diyan sa pag-ano na yan, wala tayong against yan. Okay na yan, kaya siya naman nakawin itong mga congressman na to. Bigyan nyo na lang sa mga sundalo natin, di ba? Pero kung ang pakay kaya nagbibigay ng ganyan para manahimik sila, kaugnay din sa mga nangyayaring issue na to, wala tayong naririnig sa AFP. Nakamatok ko. Sa bayan ng Pilipino, yung pinaglilingkuran nila, yung punoprotektahan nila, galit na AFP natin, nakangangapar. Ang nangyayari sa Pilipinas, ang gagawin natin? Ninanakaw nila pera. AFP natin nakatanga, ganito. Siyambay ng Pilipino, galit na AFP, ganito pa rin. Tapos aasa kayo pagbabago. Naku, wag na. Na-inform din namin kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso. Kasi tayo nag-usap na sa Misibis and we announced it that na we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM. Thank God na we're successful tayo na naipasok natin ito sa kasundaluhan. So please inform our soldiers na natuloy and then the president will approve the budget more or less December 20. So once approved yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po, sir. Makakarating po, sir. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Solcom, sir. Yes. Maraming salamat po, sir. Thank you for your service. Kami here to support the AFP, the milkman in uniform. So, yung mga black propaganda dyan na we are close with the left, hindi totoo yan. Gawa-gawa nila yan para lang, alam mo na, yung mga budol-budol dyan. So, anyway, Budol-budol. Nasaan na yung budol-budol na? Hoy, sabi ko, nasaan yung budol-budol mo?
Buisit ka nung budol-budol na pinagsasabi mo. Nasaan ka na, Saldi ko? That's it. Oh, that's it na pala. Okay na. Oh, eto na tayo mga kababayan. Si Manuel Bunuan, meron nung siyang hanas. Merong hanas si Manuel Bunuan. Kesyo, wag daw hong natin lahatin yung mga trabahante dyan sa DPWH. Meron naman daw hong matitino dyan. Ang masasabi lang natin dyan, Sek Manuel Bunuan, ikwento nyo sa pagong. Baka sakali manwala sa inyo yung pagong. Ito. Kasi yung pagong kaganyan-ganyan lang yan eh. Kaganyan-ganyan lang yan, di ba? Yung patango-tango lang yung pagong eh. O ito, Manuel Bunuan, bumanat. Araw po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Alam ko Okay na po, kami. hindi Brad, wag mo kaming kumustahin. Alam mo anong tama dito? Kumusta ka na ba? Ang dating parang wala ka pang tulog ah. Tulog ka muna. masyadong maganda ang ating naging karanasan sa sunod-sunod na kalamidad na dulot ng pagbaha sa maraming lugar, lalong na po sa Metro Manila. Ramdam ko po ang hirap ng marami sa ating mga kababayan na naapektuhan ng pagbaha. Tapos biglang nagkaroon pa itong issue ng mga substandard flood control projects. Hindi na po katanggap-tanggap ang substandard na paggawa, dinagdagan po ng mga nababalitaang guni-guni o ghost projects. Ang ating Presidente, Ferdinand R. Marcos Jr., ang nakakita sa mga ganitong ghost projects sa kanyang personal na pagbisita sa mga kinalalagyan ng mga proyektong ito. Nakakasikip po ito ng dibdib at napakasakit pong tanggapin ang mga nangyayaring ito sa ilalim ng aking panunungkulan kahit ano po ang higpit at istrikto ng ating mga pulisya laban sa katiwalian. Meron ngang nananawagan sa akin na ako po raw ay mag-leave o kaya po ay mag-resign dahil po sa isyong ito. Yan po sana ang madaling gawin, mag-resign o talikuran ko ang problema, pero hindi po ang pag-alis o pag-iwas ng responsibilidad ang tamang paraan ng paghahanap ng solusyon. Sa akin po, tatanggapin ko ang accountability, pero tandaan po ninyo, hindi ko po kukonsintihin at papayagan ang anumang uri ng korupsyon na nangyayari. Kaya nga po, nananawagan tayo sa ating mga kababayan na tulungan ninyo po ang ating Pangulong Bongbong Marcos na puksahin. Brad, napapagod na kami ha. Anak ng tokwa, kayo ang may NBI, kayo ang may TOG, nagpapatulong kayo sa amin. Anong magagawa namin? Tanongin kita, Bunuan, anong magagawa namin? Meron ba kaming NBI? Meron ba kaming DOJ? Kaya ba naming ang tawag dito, mag-issue ng whole departure order dito sa mga anak ng mga ano na to, kontratistang Congress? Sige nga! Ba't kayo nagpapatulong sa amin? Puisit ka ha? Ang maling sistema na ito na sumisira sa magagandang layunin at paglilingkod ng administrasyon. Hindi tayo papayag na lapastanganin ang sinumang tiwali sa DPWH, kontraktor o kahit sino pa ang maglustay ng pundo na nagmula sa dugo at pawis ng ating mga kababayan. Gusto nating managot ng dapat managot, makulong ang dapat makulong. Sa katunayan, may mga ilang aksyon na tayong ginawa para matugunan ng iba't ibang issue. Kagaya ng una, pagbuo ng Anti-Graft and Corrupt Practices Committee para sumbungan dito sa departamento. Pangalawa, pagpataw ng preventive suspension sa mga empleyado ng Bulacan 1st District Engineering Office mula sa District Engineer, Assistant District Engineer, at lahat ng section chiefs. Pangatlo, pag-reassign po sa Regional Director ng Region 4B. Pang-apat po, pagpataw ng preventive suspension sa District Engineer ng Batangas 1st District Engineering Office na nagtangkang manuhol sa isang kongresista. Pang-lima, pag-reassign sa Regional Office ng mga Assistant District Engineer at lahat ng mga Section Chiefs ng Batangas 1st District Engineering Office. At pang-anim, tuloy-tuloy po ang pag-validate kung nandiyan pa ba ang mga flood control projects sa Bulacan at ibang probinsya ng Region 3, Region 4B, Region 6,
7, and 8 sa mga isinubmiti nating listahan kay Presidente na nagawa ng flood control projects mula July 2022 to May 2025. Samantala, meron ng sinasagawang fraud audit ng Commission on Audit sa mga kaduda-dudang proyekto sa Bulacan 1st District Engineering Office at hayaan na po natin na silang mag-imbestiga ayon sa kanilang mandato. Hangad po nating lahat ang kalutasan ng problemang ito na kagagawan lang ng ilang sangkot at mga iskalawag. Kaya po kami nananawagan na magtulong-tulong tayo. Taas noo ko pong sinasabi sa inyong lahat. Mas marami po ang matitino at mahuhusay na mga tao sa DPWH. Muli, Ito si Punuan, patawa no? Madami daw matitino. Compare doon sa mga eskalawag dyan sa dyan sa DPWH. Kung maraming matitino, ba't sira lahat ng flood control? Ba't wasak-wasak kung maraming matitino? Kau naman siya ng aga-aga, pinapatawa mo kami. Kung maraming matitino, di sana dapat yung mga flood control, madami ding matitino. Kung ilan lang yung mga eskalawag, di sana yung mga sira-sirang flood control, ilan lang eskalawag. O baka maraming ghost employee dyan sa DPWH, kaya maraming ghost project. Hindi, pero mas marami yung sira-sirang flood control. Kaya marami rin mga sira-sirang empleyado ng DPWH. Yun, sigurado ko. Sir, huwag na tayo maglokan dito. Maraming magnanakaw dyan sa ahensya mo. Yan ang problema. Once na hindi natin in-address yung root cause, which is yung departamento mo, yung mga tauhan mo, hindi natin masusolusyonan itong problema na to. Hindi natin ako na nagsasabi sa inyo, hindi natin masusolusyonan kung ganito ang mentalidad ng mga namumuno sa mga ahensya na yan. Ayun na nga. Ito na nga ho mga kababayan. Ang panawagan ko lang naman sa DOJ, sa NBI, kung magkakaroon kayo ng lookout order, lookout bulletin, dapat iuna nyo ho yung mga pinapa-lifestyle check na politiko ngayong mga panahon na to. Kunyari, ilagay nyo pinakauna si Risa Hontiveros. Lagyan nyo siya ng lookout bulletin. Kasi siya ang pinakaunang sabi siguro ni Risa, ba't ako na nadamay dyan? Wala naman akong ginagawa. Ito na. May ginagawa ka, Brad. Ay, naku, itong dalawa na to. Dito na muna tayo. Game. 100 days ng 20th Congress. First month pa lang po. Pero isang resibo na tuloy-tuloy lang po yung trabaho natin dito sa Senado. At syempre, hindi pa di-distract sa kung ano pang mga drama-drama dyan sa tabi-tabi. So halimbawa po, nag-file po ako ng resolution para kilalanin ng Senado ang Alam nyo ho yung classmate nyong bida-bida, yung tipong masyadong pabida, yan, si Risa. Nung nag-aral ho kayo, yung tipong bida-bida pero wala naman laman ng utak. Yung sagot ng sagot, puro naman mali. Yan, si Risa. Sayang pagkapanalo ni Alex Iyala. So, congratulations nga pala dyan kay Alex. Sobrang proud na proud po kaming lahat, mga kababayan mo, sa iyo. Pambihira, di ba, yung exuberance. Hindi lamang ng kanyang napakalakas na paglaro, pero yung exuberance, yung ang mga kongreso at hindi po naming tatantanan. Ayan, rekta na tayo sa tanong ang portion. Wala namang kwenta mga sasabihin ni Risa. Alex. Kalokohan talaga nitong si Risa, oo. Discover na malawakang collusion between yung mga district engineer ng DPWH, mga kontratista, at possible nga yung mga proponent, yung mga politicians. So, ang latest development, iniutos ni Presidente yung lifestyle check sa mga government officials. Unahin daw yung taga-DPWH. Sa tingin nyo, magandang move ito at may legal na basihan po ito? Siguro naman may legal na basihan dahil nagawa na po ito dati sa ilang mga sandali na naging napaka-sensitive sa publiko, yung parang sabi ng iba unexplained wealth o di kaya conspicuous consumption sa lifestyle. And kami lahat naman po na nagtatrabaho sa gobyerno ay nasa ilalim ng utos ng batas na di ba, to live simple lifestyles. So, tingin ko walang problema sa batas, sa ganong utos ni Presidente. Siguro ang unang tanong lang ay sino ang magsasagawa. Pero in a way, administrative or implementation matter na lamang po iyon. So, ma'am, hindi covered ang mga lawmakers dito sa utos na ito ng Pangulo? Executive lang? Actually, nung
nung sinabi nila yon, akala ko, now that you mention it, akala ko ibig niyang sabihin, kaming lahat sa anumang branches of government. Pero kung sasabihin niya executive lamang, edi okay, kung ganon, maaring voluntary sa aksyon ng Senate President at House Speaker o sa aksyon ng Chief Justice ng Korte Suprema, in the realm of possibility, sumali yung ibang branches of government. I think isa lang naman ito sa maraming pwedeng o dapat gawin. Alang-alang sa pagpapakita ng good faith sa ating publiko, lalo na't ngayong panahon na ang tindi muli ng issue ng korupsyon, lalo na dahil dito sa flood control projects at pwedeng iugnay sa iba pa. So ma'am, kung hindi covered ang legislatura ng order ni Presidente, yun nga, sabi niyo dapat mag-volunteer na lang, magkusa yung mga ilang lawmakers na magpa-lifestyle check, considering na may mga insinuation na yung mga proponent ng mga politiko dun sa ilang mga questionable nga flood control projects. Well, gaya ng nabanggit ko, wala namang nagpipigil sa amin na gawin iyon. At yun na nga, kung iutos din or i-anunsyo din ng dalawang pinuno, ng dalawang kapulungan, wala namang problema siguro na kaming lahat ay sumali dyan. Considering na sinasabing talamak yung involvement ng mga taga-DPWH. Dapat ang pinakaunang mag-lifestyle check dyan, walang iba kundi yung si Aling Risa Hontiveros, di ba? Ano ba, madam, natatakot ka ba? Natatakot ka ba sa lifestyle check? Parang natatakot ka. Sa tingin niyo, maraming babagsak sa lifestyle check sa mga taga-DPWH, ma? Tingnan na lang natin. Ang lifestyle check naman ay supposedly isang objective na pag-check, yun na nga, sa lifestyle ng mga tao. So, tingnan natin kung sino ang papasa o kung sino ang lalagpak dyan. Sabi ni Minority Leader Soto, pati daw ho asawa ng mga government official isama na sa lifestyle check. O yan, edi nangunguna na nga si Minority Leader kahit kay Senate President na hindi lamang magpakita at sa Senate Electoral Tribunal na sinabi ni Senator Ping at ako'y sumasang-ayon, isang tanda talaga ng isang pinuno. Okay, before Mayan and Marlon, ma'am, do you think inosente si DPWH Secretary Bunoan dun sa involvement ng kanyang mga tauhan, at kung inosente siya, hindi niya alam yung ginagawang kalokohan ng kanyang mga tauhan, ano yan? Sign of weak leadership o weak leadership? Kumbaga bigo yung kanyang liderato? Well, kung biguman yung kanyang liderato or talagang hindi niya alam, pero nauna na yung ilang mga kasama ko dito sa Senado magtanong, kasama na si Senator Kiko, yung sabi niya kanyang nag-iisang tanong pagdating ng interpellation kay Senator Ping kung bakit hindi pa nagbibitiw sa tungkulin si Secretary Bunoan. Ibig pong sabihin, at the very least, kung heads of agencies po sila, may command responsibility sa ginagawa ng kanilang mga kawani. Ibig sabihin, pag gumagawa ng mabuti or excellent yung kanilang mga kawani, pwede silang maging proud na nangyayari yon sa ilalim ng kanilang watch. Ngunit kung sa buwat o suspected ang kanilang mga kawani sa anumang kamalian o kakulangan, at the very least, hindi po ba may prinsipyo talaga ng command responsibility dyan? Okay, Mayan? Ma'am, sorry to ask kasi based on sa kay Senping, yung lawmakers yung pinakamalaking kickback, di ba? 20 to 25%. Di ba mas mainam na ang utos ng Pangulo? Kasama po talaga yung lawmakers kesa mag-volunteer lang po. Gaya ng nabanggit ko nga, walang problema na matuloy po yun. Whether sa pamamagitan ng pag-volunteer individually or sa pagpapakita ng pamumuno ng Senate President dito, House Speaker dun sa House. At yun na nga, nagsimula ng magbungkahi si Minority Leader na isama yung mga asawa dun sa lifestyle check. Walang problema po. But you think marami pong sasaling lawmakers kung volunteer lang po ito, ma'am? Malay natin, dahil nagsalita na rin ang minority leader namin, walang problema sumali kaming 5 sa minority sa Senate. Meron din kaming mga counterparts na minority sa House, na dahil turing namin sa isa't isa ay counterparts,
magkakadiwa kami dyan sa mga prinsipyo ng transparency and accountability. Nang hindi ako nagsasalita para sa kanila, pero I would guess hindi rin magiging problema para sa kanila na magbukas sa ganitong proseso. Isa pa sa lifestyle, ma'am. Through the years, do you think ito po ay effective na deterrent for corruption? Kasi parang ilang beses na nagkaroon ng call for lifestyle check and then parang wala namang follow-up after. Siguro hindi masama ang lifestyle checks. Kahit papano nakakatulong maglikha ng environment, ng transparency. Kasi kung alam namin na maya't maya, kailangan sabihin namin o ipakita namin sa publiko ano ang aming lifestyle. Pero syempre, dapat may kasamang negative na reinforcement naman. Kung yan ay incentive or positive reinforcement, yung negative reinforcement ay yung sinabi din ni Senator Ping sa interpellation kahapon, yung kasiguruhan na mahuhuli, mapoprosecute, at kung found guilty, mapaparusahan. Kaya sinuportahan ko rin sa interpellation ko kahapon ang nauna ng sinabi ni Senator Ping na dapat may kahit ilan or kahit isang big fish na maparusahan dito sa flood control scam. Tsaka yung pag sinasabing big fish dito, hindi ho yang si hindi ho yang si Claudine ko, ha? Hindi ho yung mag-asawang Diskaya, hindi ho big fish yan. Mga ano lang yan, mga ano lang ho yan, mga ano ba yung maliit na isda? Mga dilis lang ho yan. Yung big fish o yun yung mga crocodile. Scam na ito bilang patunay na mapaparusahan ang gumagawa ng krimen sa ganitong paraan at patunay din sa ating publiko na may mananagot dito sa mga scam na nilulunod ang ating mga kababayan. Hindi lang sa baha, nilulunod din sila sa korupsyon. Isa na lang po ako. About kay Secretary Bonoan, sabi nyo nga, may nag-call na si Senator Kiko ba't di pa siya nag-resign. But while the investigation is ongoing, dapat hubang mag-leave of absence siya? I suppose a leave of absence is also a voluntary act on the part of the public official or kung iutos yon ng kanilang principal ni Presidente. Basta't ang pinaka-importante ay magpatuloy ang investigasyon. It may be on several fronts. Pwedeng dito sa Senado, kung gagawin din nila sa House, at yung nauna na ring ipinanawagan ni Minority Leader na may third party pa na independent na mag-iimbestiga. Dahil medyo multi-layered itong collusion na sinasabi ni Senator Ping. Hindi lang dun sa project implementors, hindi lang dun sa dapat na mag-check and balance sa kanila tulad ng PICAB, tulad ng COA, hindi lang yung mga politiko na kasabwat sa ganitong klaseng korupsyon. Pero, teka, I lost my train of thought. Nasaan na nga ba ako? Yan, wala yung index card kasi. Yan ang sinasabi ko eh. Pagka walang index card, di makakapagsalita ng dire-diretso to. Di ba, madam? Ang bilis mo, tapos biglang atras na. Teka, nawala yung train of thought ko. Oo, yung leave of absence. Yan. So, Leave of absence. pwedeng voluntary on the part of the public official, pwedeng iutos ng kanyang principal. Basta't ang pinakamahalaga, yung mga investigasyon that could go on all fronts, dapat unimpeded. At walang mayroong makikialam at gagamitin ng anumang impluensya para pigilin yung pagsiwalat ng katotohanan at kalaunan, pagbigay ng hustisya sa ating publiko, sa ating taxpayers. Before Marlon, ma'am, ideally, dapat ba ombudsman ang mag-conduct ng lifestyle check? Yun yung isa pang posibleng venue ng ganoong proseso, as we have seen also in the past. Kayo willing kayo magpa-lifestyle check? Ay, okay lang po para makita ng lahat yung aking middle class lifestyle. Kapal na mukha, middle class lifestyle daw. Middle class! Okay, sige, tingnan natin kung middle class talaga. Okay, Marlon. Ma'am, should the President lead the way and walk the talk by publicly disclosing his SALN? Oh, I suppose nung sinabi ni Presidente na magpa-lifestyle check at kahit limitado lang yun sa executive sa simula, I presume sinasali niya ang sarili niya. Kasi yung SALN po, siyempre yung pinakamadali sanang tool to check the lifestyle ng mga government officials. Pero ang hirap po yan, kahit na ilang taon bago ka mag-request, hindi naman available agad-agad. Hindi dapat ganon dahil ang SALN ay kinilalang public document.
at covered ng prinsipyo ng freedom of information. Kaya sinusuportahan ko rin yung panukalang Freedom of Information Bill na inihain na rin ni Minority Leader at ng ilan pa naming mga kasamahan dito sa Senado. So yes, kung nag-utos si Presidente ng lifestyle check, magandang halimbawa at pagpapakita din ng pamumuno kung kasamang ibubunyag yung kaniyang salin. Should it include all the members of his official family, yung cabinet members? Following on the principle dun sa mungkahi ni Minority Leader na isama na sa lifestyle check ang asawa, posibleng voluntarily din i-expand sa mga miyembro ng pamilya. Will you be willing to be the first senator or member of the legislative body to make available publicly yung salin po ninyo? Willing akong gawin yon. Mas willing pa nga kung sama-sama kami sa minority para ipakita na collective responsibility ito. Individual. Baka yung mga kasama mo sa minority, ayaw naman, wag kang ganyan, madam. Pinapahamak mo sila. Actually namin gagawin as part of a collective, whether yung minority sa Senate or yung buong Senado. Dahil tingin ko hindi lang naman ako mag-isa ay willing. Nagsimula nang magsalita tungkol doon. Unang-una na yung minority leader ko. Na-address na ba yung concern ni Senator Ping last night na magsasabay on Monday yung briefing ng DBCC at itong investigation ng Blue Ribbon sa flood control issues? Yun na nga eh. Nung binanggit yun ni, nung binanggit yun ni Senator Ping nung interpellation sa kanyang privilege speech, hindi lang kami sa minority ang napansin kong tumatango, pati yung ilang mga kasamahan sa majority. And sinabi nga ni Senator Ping at ito'y sinigundahan ni Minority Leader, napaka-importante. No? Pareho yung briefing ng DBCC dahil magsisimula na yung napaka-importante at dahil sa context ng panahon ngayon, napaka-urgent na budget process dito sa Senado, pero napaka-importante at urgent din yung tinatalakay ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya kami po ay nanawagan talaga na huwag namang pagsabayin yung dalawang hearing na iyon. So ma'am, wala pang sagot kung meron na i-reschedule? Wala pa. Sa Monday na yun eh. Parehong sa Lunes, pero wala pa yatang anunsyo kung mag-iiba ng oras. Meron na ba? Legis? Wala pa. Wala pa. So, unfortunately, at this point, magsasabay pa rin iyon. Ayaw po sana namin ng ganun para pareho naming matutukan at mabigyan ng pangunahing pansin. Any related question? Tungkol na tayo dito doon sa privilege speech mo, ma'am, about Joseph C. na nabigyan nga ng Filipino citizenship. So it means, ma'am, kahit nagkaroon na kayo ng investigation tungkol doon kay dating Mayor Alice Guo, tuloy pa rin ang ganitong pag-i-issue ng Filipino citizenship sa mga dayuhan? O itong mga nauna na na-issuehan? Nauna man or nahuli sa kaso ni Guo Huaping o Alice Guo, ibig sabihin, hindi nag-iisa si Guo Huaping sa napakinabangan na samantalahang ganyang proseso. Dahil kahit may sinasabi si Joseph C. na, nakapag-pronounce naman na noon tungkol sa citizenship ko. Actually, hindi rin yan accurate. Sinabi lamang noon na pwede siyang pumunta sa China. Walang final na declaration sa kanyang citizenship. At lalo na, nung may supervening event sa pagitan nung naunang kasong iyon at yun ngayon, napag-alaman namin na mayroon siyang ACR, Alien Certificate of Registration, na nagpapatunay sa sarili niyang submission na siya ay Chinese national. Kaya't kinailangan niyang pakinabangan ang isa pang batas na makakuha ng Filipino citizenship but later in life. At visual proof pa yung fingerprints nung Joseph C. sa kanyang passport, Philippine passport, ay parehong-pareho dun sa fingerprints nung kanyang ACR sa pangalang Chen Zhongzhen. Iba pa yung pagkakilanlan sa kanya dun sa mga Chinese business organizations
na lumalabas sa mga Chinese websites yung pangalang Xi Zhenzhong. So may at least 2 dokumento, at least 2 sites na kinikilala siya bilang Chinese national. Bago pa niya nakuha sa suspetyoso na ngayong mga proseso yung passport bilang di umanong Pilipinong si Joseph C. Pero ano yun, sa initial info nyo, pareho lang yung dinaanan na proseso nitong si Joseph C. at si Alice Goo para makakuha ng Filipino citizenship, at the same din po ba yung mga government agencies na involved sa pag-i-issue ng Filipino citizenship? Yan ay isang pangunahing tanong namin ngayon. Sino ang dapat managot? Kasi may dapat managot. Yun ba ay yung local civil? Yan na ho yung susunod na hearing nitong si Risa at talagang kinakargahan niya na ho ng maigi. As always, maraming salamat ho sa support sa Page Update. Mag-ingat po kayo lahat. Palin natin.